Amen. Sa mga kapatid, nag-start na tayo ng ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 24, Day 4. Hebrews 9:14, Ephesians 6:15. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. So dito sa verse na ito, i-highlights natin yung blood of Christ, dugo ni Kristo. Next verse, Ephesians 6:15. And having shod your feet with a firm foundation of the gospel of peace. So dito naman i-highlights natin yung gospel of peace. So ito yung mga importanteng bagay na nakapaloob dito sa topic natin ngayon. Amen. Magbabasa na ako. If we are to engage in spiritual warfare, we must have a conscience void of offense, a conscience without holes. So sinabi niya yung conscience without holes ay yung conscience void of offense. Isang budhi na walang pag-uusig. So hindi mo nararamdaman na inuusig ka. Sapagat kung ang budhi natin ay inuusig, so ang umuusig dyan, yung masamang isa. Kapag tayo ay nakakadama ng pag-uusig sa ating budhi, magkakaroon ng butas yung ating budhi. Katulad ng sinabi ko, parang vapor na lulubog yan. Hindi ka makakaserve. Magkakaroon ng bothering. Hihina yung ating espiritu. Mawawala yung ating tapang at lakas ng loob na magsalita para sa Panginoon. Kaya mahalaga ang isang budhi na walang anumang pag-uusig. Therefore, we need to deal with our conscience in order to have a good conscience, a conscience void of offense. In addition, we need to put on the breastplate of righteousness to cover our conscience. So natalakay natin kahapon na yung budhi natin nangangailangan ng baluti ng katwiran. Yun yung pinantatakip natin. So yung baluti, ito yung takip, no? At ito yung katwiran. No? At yung takip naman, yung breastplate dito, ito yung budhi natin. So kailangan natin ng katwiran. No? Katwiran. At ang ating katwiran ay si Kristo mismo. No? Na palaging tama sa harapan ng Diyos at sa tao. Kaya kailangan si Kristo ang takip ng ating budhi. No? Pero meron pa mga ilang bagay na kailangan matutuhan natin tungkol dito. Revelation 12:11 says, they overcame him because of the blood of the Lamb. To be covered by the blood of the Lamb is merely to have upon us the breastplate of righteousness. Righteousness is in the blood, and the covering of the blood is the breastplate. So dito dinagdag na ngayon sa atin na yung baluti ng katwiran ay yung dugo. Dugo pala yan. No, ito ay ang dugo ng kordero. No, kaya sa pagtutuos ng ating budhi, mahalaga ang dugo. Katulad ng sinasabi rito sa Apokalipsis 12:11. No, sinasabi rito, dinaig nila. Okay. Dinaig nila siya. Yung isa dito ay si Satanas. No, dinaig nila si Satanas. No, dinaig nila ang pag-aakusa ni Satanas. Dinaig nila ang mga bulong-bulong ni Satanas. No, dinaig nila ang pag-atake ni Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Yan. So yan yung baluti ng katwiran, ang dugo ni Kristo. Kailangan natin yan. No? Paano ba yung connection ng dugo sa baluti ng katwiran? Ang dugo kasi, no? Ang dugo na dinaloy ng Panginoon, no, ay nagdala sa atin
upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi dugo yan eh. Ang ibig sabihin ng dugo, may namatay na para sa atin. Okay, hindi na tayo pwedeng kondenahin pa. So yun yung ibig sabihin. Ang dugo ay katibayan na may isa na namatay para sa atin. At sinagot niya ang lahat ng mga kasalanan, kamalian, o ano pa mang mga akusasyon. Binayaran na niya yan. Bayad na yan. Alam mo, dumating si Satanas sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, kanina lang, mainit ang ulo mo, nagagalit ka. Ngayon, magpipreach ka ng gospel. Ano sasabihin mo? May dugo ako. May dugo ako. Huwag ka ng mga tuwiran na sasabihin mo, tama ka. O, hindi kailangan yon. Ang sagot lang dyan ay, meron akong dugo. Bayad na yan. yung nagalit man ako, bayad na yan. Tinugunan na ng Panginoon. Okay, ang kabayaran ng ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng dugo. At dahil bayad na, ano pa magagawa niya? Wala na siyang kayang gawin. No, sapagkat lahat ng pwedeng iakusa ni Satanas ay binayaran na ng dugo. No, kaya ang baluti ng katwiran ay tumutukoy sa dugo. Kaya yung mga overcomer, actually itong binabanggit sa atin dito, yung mga overcomer na nagtagumpay dahil sa dugo ng kordero. O, hindi sila nagpadaig, hindi sila napahina, o, hindi nila tinanggap ang anumang akusasyon. Nagpatuloy sila hanggang maging mandaraig sila. At pinatotoo nila na sila ay naging matagumpay, naging mga mandaraig dahil sa dugo ng kordero. Kaya yan yung baluti ng katwiran. So, meron tayo niyan. Basta believer ka, meron kang dugo. No, ang dugo na sumagot sa lahat ng ating kasalanan, kamalian, o ano pa mga negatibong bagay. Amen. So whatever we intend to fight, or whenever we intend to fight against the powers of darkness, Satan, through his accusations, causes our conscience to become very sensitive. These feelings actually are not the sensitivity of the conscience, but the result of Satan's accusation. Amen. So, kung tayo ay nakikibaka, kasi yung buhay ng isang believer ay isang buhay ng pakikibaka. Nagpipreach tayo ng gospel, nag-home meeting tayo, humahayo tayo, nananalangin tayo. Diba? At lahat ng paglilingkod natin ay mga pakikibaka yan. Kaya sa panahon ng pakikibaka, tayo ay nakikibaka laban sa kapangyarihan ng kadiliman, si Satanas. Kaya ang ginagawa niya, inaakusa tayo upang yung budhi natin maging sensitibo, makadama siya ng anumang mga mali. Kasi maski na anong gawin mo, talagang makakadama ka ng mali. Kasi hindi naman tayo perfect. Yung budhi natin, lagi may feeling ng, parang hanggang maisip mo, hindi ako karapat-dapat maglingkod. Ang dami kong problema. Pero yung mga pandama na yan, ay resulta ng akusasyon galing kay Satanas. No? Kaya totoo yan o hindi, yan ay bunga ng mga akusasyon galing kay Satanas, no? Upang sa pamamagitan ng mga akusasyon na yan, pahinain tayo. No? Kaya kailangan alam mo paano tuusin ang budhi. Amen. Immediately, our response to such accusation should be, I overcome Satan, the accuser, not by my perfection, and not even by conscience void of offense, but by the blood of the Lamb. I am defended against his accusation by the breastplate of righteousness. So, simple lang. No? Paano mo kukontrahin yung mga accusation? No? Hindi mo naman kailangan pilitin na maging perfect ka. Hindi mo kailangan pilitin. At hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi totoo yan. Wala akong
akusasyon sa aking buti. Hindi naman ganon. No? Ang pinakamainam palagi na panlaban, pagtugon sa lahat ng mga accusation, ay ang dugo ng Panginoon. Meron akong dugo. Ano man sabihin ni Satanas, meron akong dugo. Ganito, meron akong dugo. Hanggang wala na siyang masabi. No? At ang dugo ng Panginoon ay ang breastplate of righteousness. Ito yung breastplate of righteousness. So, malinaw na yan. So, ganyang kalinaw ang ating pakikibaka laban sa accuser. No? Na nag-a-accuse sa atin, sabi niya, gabi at araw. Si Satanas, ang kanyang gawain ay mag-accuse. Mag-accuse na mag-accuse. Palagi niya tayong inaakusahan. No? At pinapalabas niya na tayo ay mga masasamang tao. Tama naman. Kung naisip mong masama kang tao, paano ka makakapaglingkod sa Panginoon? Pero ang ating pakikibaka, hindi dahil nakikipagtalo tayo. Bedugo tayo ng Panginoon, basta tapos na yan, period. Amen. Okay. So, pumunta naman tayo dito sa paa. Sabi niya, ang ating paa. Our feet must be shod in order to have a firm footing and the strength to stand in the battle. This is not for walking away or running a course, but for fighting the battle. O ito, mahalaga maintindihan natin to. Medyo mas, hindi ganun kadali maintindihan to nung binabasa ko. Amen. So sinasabi niya rito, yung ating paa, dapat na-equip siya. Na-equip siya. No? At mula dito magkakaroon tayo ng kalakasan upang tumayo sa gitna ng labanan. So, importante yung paa. Ano ba ginagamit mo para tumayo? Yung paa. Okay, sinasabi niya, yung paa natin ay dapat makatayo sa labanan. Kaya kailangan meron itong suot. The expression, the firm foundation of the gospel of peace means the establishment of the gospel of peace. Christ has made peace for us on the cross, both with God and with man. And this peace has become our gospel. This gospel of peace has been established as firm foundation, as a readiness with which our feet may be shod. The peace for such a firm foundation also is Christ. Amen. So dito binabanggit ang gospel of peace. Hindi siya gospel lang, kundi ito ay ebanghelyo ng kapayapaan. Okay. Ito ay ang pagtatatag ng ebanghelyo ng kapayapaan, no, na isinagawa ng Panginoon. So yung peace dito, yung kapayapaan dito, ito ay accomplishment ng Panginoon sa krus. Doon sa krus, gumawa siya ng isang kapayapaan. No? At ang kapayapaan dito ay ang kapayapaan natin sa pagitan ng Diyos at ng tao. So, ibig sabihin, mayroong kapayapaan dapat. No? Kaya, kung walang kapayapaan, hindi ka makakatayo. Kailangan payapa ka, may kapayapaan, may peace between us and God and between us and men. No? Kaya, yung mga walang kapayapaan sa pagitan nila at ng Diyos, hindi sila makakatayo. Pero itong kapayapaan dito, muli, hindi siya tumutukoy sa sitwasyon natin. Ito ay isang uri ng kapayapaan na nilikha ng Diyos. Nilikha ni Kristo, no? Nung siya ay napako sa krus. So, isang kapayapaan. At tinatawag itong kapayapaan ng ebanghelyo. Ito pa, para mas maintindihan nyo. In order to understand Paul's thoughts in this verse, we need to see that here, the gospel is the gospel of peace. So, una-una, matutuhan natin na yung ebanghelyong binabanggit dito ay ebanghelyo ng kapayapaan. According to verses 15 and 16, on the cross, Christ accomplished peace so that the Gentiles could contact the Jewish believers and so that all the believers could contact God. This peace is the glad tidings
the good news. In other words, it is the gospel. For this reason, verse 17 says that Christ preached the gospel of peace. So yun pala. So medyo may kinalaman siya doon sa topic ng one human. So hindi ba sinasabi sa atin, nung napako ang Panginoon doon sa krus, okay, lumikha siya ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Ano na? Ibig sabihin si Kristo mismo itong kapayapaan na to. Sa pamamagitan ni Kristo, dinala tayo sa Diyos, dinala ang Diyos sa atin, nagkaroon ng peace. Nagkaroon ng peace. So, peace na tayo sa Diyos. Okay. At isa pa, sa pamamagitan din ni Kristo, okay, pinag-isa niya itong Hentil at Hudyo. Dati walang pag-iisa yan, walang peace yan, dalawa na yan. No? So, ang ginawa ng Panginoon, di ba? Okay, so pwede natin idagdag. Tinerminate niya yung mga dividing factor, dividing wall. No? Nung siya ay napako sa krus, inalis niya yon upang madala niya ang Hentil tungo sa mga Hudyo. At ang mga Hudyo tungo sa Hentil, wala ng pagitan, peace na sila. So, yan yung peace na binabanggit sa atin. Isang uri ng kapayapaan na nailikha ng Panginoon sa krus upang magkaroon ng kapayapaan tayo at ang Diyos at magkaroon din tayo ng kapayapaan sa lahat ng uri ng tao. Wala tayong kalaban. Kaya pag nagpipreach tayo ng gospel, wala tayong kalaban. Si Satanas lang. Pero wala na, wag mo nang pansinin yung isang yan. Ang mahalaga, meron tayong peace sa Diyos. No? At meron tayong peace sa lahat ng uri ng tao. So yan yung gospel. Kaya naging gospel of peace siya. Na ibig sabihin, pwede mo siya ipahayag sa lahat ng tao. Hindi siya kontra sa lahat ng tao. Hindi rin siya laban sa Diyos. Amen. Amen. So the gospel of peace spoken of in 6:15 is the peace accomplished by Christ on the cross for all the believers to be one with God and for all the Gentile believers to be one with the Jewish believers. This peace is our gospel. With this peace, there is a firm foundation, which is a secure footing for our standing. So yun yung naging firm foundation ng gospel. Nagkaroon siya ng isang matatag na pundasyon na kung saan tayo ay nakakatayo. Kaya wala tayong kaba eh. Pag ikaw ay tumayo para sa gospel, napaka-firm, napakatatag ng ating pundasyon. No, sapagkat merong kapayapaan, no, sa pagitan natin at ng Diyos, no, at meron ding kapayapaan sa pagitan natin at lahat ng tao, at meron ding kapayapaan sa Hudyo at sa Hentil. Kaya halimbawa, nagpipreach ka ng gospel, yung audience mo meron Gentile. Nagkataon, meron ding Hudyo sa gitna natin. Hindi ka mangingimi. Hindi ka mangingimi. Kasi yung pundasyon mo ay yung gospel of peace. Yung peace na nilikha na ng Panginoon nung siya ay napako sa krus. Kaya hindi tayo natitinag. Yan yung tinatawag nating firm foundation of the gospel of peace. So, medyo malinaw na. Sige pa, talakayin pa natin. Spiritual warfare is a wrestling match. If we have our feet shod with a firm foundation of the gospel of peace, we can withstand any attack of the enemy. No matter what happens, we can stand and withstand in the evil day. Amen. Ito kasi yung pinag-uusapan dito ay yung paa na sinuutan natin ng firm foundation of the gospel of peace. No, nasa panahon ng masamang panahon, kaya mo pa rin tumayo. No, dahil ang iyong mga paa ay nasusuotan ng tinatawag na firm foundation of the gospel of peace. Matatag na pundasyon
ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Ang kapayapaan na nilikha ng Diyos sa krus nung siya ay napako sa krus. Kapayapaan sa pagitan natin at Diyos. Kasi tayo dati malayo sa Diyos eh. Naging kaaway ng Diyos. Diba? So, paano tayo tatayo sa harapan ng Diyos para mag-preach ng gospel? So, nilikha ng Diyos ang kapayapaan. Pinag-isa niya tayo at ang Diyos. At ganoon din ang lahat ng uri ng tao. Pinag-isa rin niya. Kaya sa pamamagitan ng gospel o peace, ang mga tao pwede madala sama-sama sa loob ng kapayapaan. So, tignan mo dito sa mundo. Tignan niyo sa mundo, walang kapayapaan ng mundo. Hindi mo mapagsama-sama ang mga tao. Unang-una, iba-iba ang kulay niyan. Hindi mo siya mapagsasama-sama. Diba? Paano mo pagsasamahin ang isang white at saka isang black para maging close? Mahirap gawin yan. Diba? Ang lugar ng China, Japan, mga Vietnamese, mga yellow people yan. No? At sa lugar naman ng mga Amerika, mga red people yan. Tayo naman mga sa Asia, mga brown people, ang daming kulay ng tao. No? Pagka nagkalapit-lapit yan, ang unang makikita dyan, yung mga kulay. Maski yung mga ibon, iba-ibang kulay, hindi mo mapagsasama-sama. No? Pero merong gospel of peace. Pag itong gospel ang umiral, lahat ng klaseng tao na pag-iisa. Diba? Kaya yan yung sinasabi natin, one new man. Mga taong iba't ibang kulay, iba't ibang dialect, iba't iba ang ugali, ang kultura, katakataka. No? Na pag-isa ng ebanghelyo ng kapayapaan. May kapayapaan dahil ito ay nilikha mismo ng Panginoon sa krus. At itong matatag na kapayapaan na ito, itong pundasyon ng ebanghelyo, ng itong foundation of firm gospel of peace, nakasuot ngayon sa paa natin. Kaya huwag kang matakot mag-preach. No, sapagat ang gospel of peace gagawa ng isang malaking kababalaghan dito sa mundo. Isang bagay na hindi kayang gawin ng tao, hindi nga kayang gawin ng United Nations na pag-isahin ng mga bansa eh. Pinag-iisa niya pero nagegera pa rin. No? Tangi lang ang ebanghelyo ng kapayapaan ang may kapangyarihan. No? Sapagat ang kapayapaan dito sa ebanghelyo ng kapayapaan ay kapayapaan na nilikha ng Panginoon. Malakas siya, makapangyarihan siya. Kaya niyang pag-isahin ang mga tao, ang lahat ng uri ng tao. Inalis niya yung mga labanan. Amen. So, malinaw na. Amen. Usually, peace is the opposite of warfare. When we have peace, we do not fight. And when we fight, we do not have peace. But here, we fight with peace and in peace. So, naintindihan niyo ba yun? Sabi niya, pag may peace, walang gera. Okay, tama naman. Pag may gera, pag may peace, walang gera. Pag walang peace, may gera. So, tama naman yon. Pero sa atin, okay, may peace, pero may labanan. May labanan. Kasi, etong peace na ito, okay, ay upang pag-isahin ng mga tao sa gitna ng labanan. So, yan yung ating kapangyarihan. Amen. Amen. Okay, but here we fight with peace and in peace. So, lumalaban tayo sa loob ng kapayapaan at nasa kapayapaan tayo. If we lose the peace between us and God or between us and other believers, we lose the standing to fight.
Christ is the peace for us to be one with God and to be one with the saints. This peace is the firm foundation that enables us to stand fast against the enemy. So wag nating iwala ang kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. At wag din nating iwala ang kapayapaan sa mga believers. Panatiliin natin. At ang kapayapaan na ito ay si Kristo mismo. No, sapagkat kung magkakaroon ka ng kaaway, no, sa loob ng eklesiya, mawawala ang lakas mo para tumayo, no, at ihayag ang ebanghelyo ng kapayapaan. Amen. So, ito yung ating kapangyarihan, kalakasan, lakas ng loob, ang kapayapaan na nilikha ng Panginoon sa krus. At itong kapayapaan na ito ay walang iba kundi si Kristo mismo. Praise the Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo na siyang baluti ng katwiran, na siyang nagtatakip sa aming mga budhi sa panahon ng aming pakikibaka upang ang kaaway namin na siyang taga-hatol, taga-tuligsa, taga-akusa ay ilagay namin sa kahihiyan at sa sitwasyon na siya ay walang silbi. Panginoon, salamat din sa ebanghelyo ng kapayapaan na kung saan ang kapayapaan na ito ay nilikha mo na sa krus upang sa pamamagitan ng kapayapaan na ito magkaroon ng matatag na pundasyon ng ebanghelyo ng kapayapaan. Panginoon, ngayon ang aming mga paa ay nasusuutan ng matatag na pundasyon ng kapayapaan na ito upang kami ay makatayo, makapaglingkod sa iyo at makapaglingkod sa lahat ng uri ng tao. Salamat sa mga katotohanan na ito. Amen.